naniningil. Okay, so mga maniningil sila. So ngayon, sa aralin 2 naman, pampolitika naman tayo. So ano ba ang kailangan nating malaman? Na ipapaliwanag ang paglaganap ng ideyang liberalismo sa Europa na umabot sa Pilipinas. Nagsusuri ang naging epekto sa Pilipinas ng konsultasyong Cadiz ng Espanya at naiisa mga suliraning pambayan sa naranasan ng mga Pilipino, natatalakay reaksyon ng mga Pilipino sa manunupil. Okay, so ngayon, Europa. Bakit ang mga tao ay doon panahon ni Dr. Jose Rizal ayaw ng mga kung mapapansin nyo sa unang nobela nito ng Noli Me Tangere, dumating si Crisostomo Ibarra galing Europa. So doon tayo nagsimula. So nung dumating si Crisostomo Ibarra, napakadaming mga komento. Ayaw ng praile na si Crisostomo Ibarra na nagpapadala ng mga bata, ng mga mag-aaral from Europe, from Philippines to Europe. Bakit? Kasi nagiging bukas sa isip nila, nakikita nila mali ang mga ginagawa sa mga Pilipino. So, yun ang nangyari. Bakit ayaw nilang nagpapadala? Kaya lang kasi dahil nga sa pandaigdig na kalakalan, nagkakaroon ng mga ganyan. Dahil nga sa, meron na tayong mga barko na nagdadaan ng mga pasahero. So, bakit nila ayaw? Ayaw nila kasi natututo ang mga Pilipino, hindi pala ganun dapat ang ginagawa sa atin. Bakit tayo ginaganon? Okay, so yun na po nakikita. At aside from that, sa Philippines kasi, nung time ng Kastila, bawal yung mga libro na pagiging malaya. So, ini-scan yan. Pinapakita, ayaw niya kasi ang libro lang natin, ang libro lang daw dapat na binabasa ay may kinalaman sa mga dasal. Which is, that's the reason kaya yung mga lumalabas, nakakabasa sila. Siyempre, nababasa nila na, ay, may iba pa palang libro. May mga iba. Kaya actually, si Dr. Cerizal, it is said, na nung sumulat siya ng kaniyang dalawang nobela, ito ay halo daw ito sa nobela na nabasa rin niya. Okay, so, isa yon. So, nakita natin. Okay. Next. Pampolitika na tayo. Paglaganap ng ideyang liberalismo sa Europa. Liberalismo o enlightenment ay isang malawak na uri ng filosofiyang politikal kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng kalayaan at pagkakapantay-pantay. Ito ay wala sa Pilipinas nung time ng Espanyol. Hindi naman tayo pantay-pantay kasi nga, nung time na yon, hindi tayo pantay kasi nakikita natin, kapag ikaw ay Espanyol, ikaw ang one. Espanyol, lalo na kung ikaw ay praile o kaya meron kang say sa government. Pangalawa, doon pa lang papasok siguro. Yung Chino kasi during medyo mababa pero kahit na, mga ngalakal kasi sila, magaganda yung mga produkto nila. Tapos mga mayayaman, pababa ng pababa. So yung pag ikaw ay isang Indio at ikaw ay isang anak lamang ng isang mahirap, mahihirapan ka talaga. Mahihirapan ka nilang lalo. At parang hindi ka na aangat. Parang pinipilit nila na hindi ka umangat. Makikita natin, ma'am, bakit ba ginagamit mo yung knowledge at Elfili? Kasi yun, historical approach ang gamit ni Rizal doon. Nakita natin kung ano nangyayari noong time na yun. Collection niya ng mga different stories na nangyayari talaga. May isang story dun sa Noli Me Tangere, yung kay Tata Celo. So, sa part na yon, talagang nagtanim, yumayaman sila, At unti-unti, nakabili sila ng lupain. From scratch, kung pagiging mahirap, to medyo okay. Hanggang sa nakapag-aral, ganyan. Kaso nga lang, ang nangyari ay tinaksan sila. Tax. Lumaki yung mga inkilyo. Ayan, yung mga inkilyo. Lumaki ang tax nila. At ang nangyari is, sumobrang laki na ng tax, hindi na sila makabayad. So, nangungutang na sila at marami ng mga bagay na mga nangyayari. So, makikita natin, medyo malupit talaga sila. Kaya yung
pagkakaroon ng liberalismo, ayaw yan ng Kastila. Pero dahil nga dumadami na ang mga tiga-Europa na pumupunta sa Pilipinas at iba't ibang nationality dahil nabuksan nga yung usapang galyon, nakikita nila na dapat palang may magbago. Ano ba yung liberal na idea? Ito ay nagmula sa Europa at umusbong dahil sa hindi pantay na katayuan ng mga tao sa lipunan. Mabilis na lumaganap sa Espanya ang liberal na kaisipan. Nakilala ang mga pampolitikong manunulat katulad nila Voltaire, Jean-Jacques Rousseau at John Locke na di isang ayon sa umiiral ni sistemang monarkiyal. Sa Europa makikita natin, if ever, isa yan sa magandang pelikula. Kalimutan ko na. Yung kay Anne Hathaway, anyone do sa comment section? Ano yun yung The Tale of Two, isa pa yung A Tale of Two Cities. May isa pa yung kay Anne Hathaway. Yung na ba yun? Hindi Devil Wears Prada. Yung isa, yung Les Miserables. Very good. Yung sa Les Miserables, isa pa yun. Makikita natin kung nabasa niya A Tale of Two Cities at saka yung Les Miserables, medyo malapit-lapit. Doon sa Les Miserables, makikita natin na may mga workers na ni sa kanila bawal na mabuntis. Yung mabuntis ng out of wedlock. Ayun. So makikita natin na doon pa lang napakahirap na mabuhay. Kaya marami sa Europe, parang kung ano yung meron sa Philippines, meron din sa Europe ng mga time na yon. Sobrang mahirap pagkakapantay-pantay sa kanila. At saka, bukod pa doon, mahal na talaga ang presyo ng mga bilihin sa Europa nung time pa lang. Kaya nga nung nandun si Rizal, medyo nahirapan din talaga sila. Actually, yung mga Pilipino na manunulat na mahal ang kanilang bansa, nahirapan sila sa Europe. It is a free pero napakamahal ng bilihin. Naghirap, kung makikita nyo man sa buhay ni Rizal, naghirap talaga siya doon. Kasi mahal ang bilihin, mahal ang lahat-lahat. But doon niya pinublish din ang Noli at Elfili. So talagang naghirap si Rizal doon. At karamihan din doon ang pumupunta nagkakasakit kasi sobrang lamig. Kaya uso talaga ang paninigarilyo. I know na bakit sa ibang bansa uso ang paninigarilyo. Usually yan, para umiinit ang kanilang katawan. Kaya lang, naging iba na rin kasi sa panahon natin ngayon nakita na hindi pala maganda ang naninigarilyo. Pero during their time, talagang lahat ng tao ay naninigarilyo. Kasi pag malamig, yung mga ganon. Umiinom din sila ng alak para makatulog ng maayos. So, buti ngayon, kape na lang. Kape na lang. Starbucks na lang o kaya 3-in-1 na lang tayo. So, mas maganda, di naman healthy pero hindi masyado. Kaya lang medyo mahal. So, yun, may mga time na yun. May mga ilang kwento pa nga na may iba bakit nagkaka-TV. Uso ang TV nung time na yun kasi minsan, ba yun na pag may nagtatapon daw ng sigarilyo, may iba namumulot tas yun ang inaano. Kasi nga, sobrang hirap ng buhay doon. I mean, hindi, noong panahon pa nila, Rizal. Ayon sa kanila, kung mapapatunayan ng mga mamamayan na hindi karapat-dapat ang pinuno sa kanilang pagtitiwala, ay kailangan alisin ito at palitan. So, napakaganda, no? Pag di ka worth it na pinuno. Ganun. So, yun yung liberal na idea. Ang kaisipang liberal na ito ay umusbong na naganap na himagsikang Pranses. Ang mga simulain ng mga Pranses na pagkakapantay-pantay, kalayaan at pagkakapatiran ay umabot at nakarating sa Pilipinas. Naging inspirasyon ng mga Pilipino ang mga simulang ito para sa kanilang mga minimithiing pagbabago o reforma. So dahil nga sa mga libro and everything, at saka yung mga nakakabalik sa Pilipinas na mga ilustrados, yung mga ganon, nagkaroon sila ng idea na pwede nating gawin sa ating bansa ito. So isa yun sa napakagandang nangyari. Konstitusyon ng Cadiz sa Espanya. Ang Cadiz Constitution ng 1812 ay nilikha bunga ng hangarin ng Espanya na wakasan ang mga pang-aabusong dala ng sistemang konserbatibong umiiral sa kanilang bansa. Binibigyang halaga sa nasabing konstitusyon ang mga ideyang liberal gaya ng karapatang pagboto ng mga kalalakihan, pambansang soberanya, monarkiya konstitusyonal, kalayaan sa pamamahayag, reforma sa lupa at malayang kalakalan.
Ang sistemang ito ay direktang nakaapekto sa kalagayan ng Pilipinas bilang kolonya at sa paggising ng hangarin ng mga Filipino na maging malaya. So gusto na nila ngayon dahil dito, gusto na nilang bumoto, gusto na nila na talagang unti-unti na-realize nila na hindi maganda na nasakop tayo ng Pilipinas. So ito ay nag-usbong ng mga malayang kaisipan. Bago na ipasa ito, nagkaroon ng halalan sa Maynila upang piliin ang kinatawang Pilipinong ipapadala sa Cadiz. Si Ventura de los Reyes, isang mayamang Pilipino, ang nahalal bilang kinatawan. Hiniling niya ang mga sumusunod. Ano kaya yung hiniling ni de los Reyes? Pag-alis ng sapilitang paggawa. Pagkapantay-pantay ng mamamayan, pagtanggal ng monopolyo kasama ang kalakalang galyon, at kalayaan sa pamamahayag sa paglimbag at relihiyon. Ngayon, ito ang gusto nila. Ito ang dala nila. Usually din nung time na yon, kapag ikaw ay mayaman, ikaw lang ang may say. Okay, so ang sad, ano? Pero at least ngayon, kahit na paano, kahit ordinaryong tao, may say na tayo. Pero during that time, kailangan ikaw ay galing sa mayamang angkan at super yaman mo rin. Para ikaw ay bigyan ng boses ng mga Espanyol. Kaso, hindi ba nagtagumpay ang tangkang ipatupad sa Pilipinas ito? Pero nagkaroon naman ito ng epekto sa pamamahala. 1. Ipinatigil ang kalakalang galyon. Number 2. Napilitan ang merkantilismo ng malayang kalakalan. Number 3. Pagsikla ng pag-alsa sa Ilocos laban sa pagkansela na pagtupad ng konstitusyon sa Pilipinas noong 1815. At paglaganap ng mga bagong kamalayang bunga ng kaliwanagan sa Europa, lalo na sa hanay ng mga Pilipinong kabilang sa paggitnang uwi na nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa Europa pagkasapit ng 19 na siglo. So ngayon, dahil dito, makikita natin na nagsimula na ang mga tao na mag-aklas kasi nakita nila mali na ito. Kung ang Kastila, umpisa pa lang ay naging mabait na sa atin, at talagang hinayaan nila tayo at parang nandito lang sila. Kaya lang, turista yun. Ano? Hindi naman tayo magkakaganito eh. Kaya lang kasi sobrang hirap. Yan ang nagiging epekto ng sobrang paghihirap ng isang tao at grupo ng tao. Dumarating sa point na kapag talagang sakal na sila, super na ang nangyayari, ay talagang nagsisimula na sila mag-aklas. Kaya marami nang nagiging rebelde kasi nga hindi na masaya sa nangyayari. Okay. Mga kaakibat na suliraning pangbayan na naranasan ng Pilipino. Noong huling 20 taon ng ika-19 na taon, ay maraming nagdapagdaan ng suliranin ang mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Ang suliranin ay nauukol sa walang katarungang pamamahala ng Kastila sa Pilipino. Isa-isahin natin. Ano ba yung mga suliranin natin? I know, marami na kayong alam. Tsak yan. Kasi lagi nating napag-aaralan yan nung tayo elementary pa lang, kaya nga nalulungkot tayo eh. Bakit ganon? Bakit ganyan? Pero at least ngayon, malaya na tayo. So, tingnan natin ano-ano nga ba. 1. Nagkaroon ng kapangyarihan ng mga praile at pamahalaan. Sumibol na natatanging anyo na Espanyol ng pamahalaan sa Pilipinas. Ang pamalahan ng mga praile o frailocracia. Hawak ng mga praile ang buhay panrelihiyon at edukasyon sa Pilipinas. Kontrolado din nila ang politika, impluwensya at kayamanan. Pagsubong ng mga prailing magkakasama, so nagkaroon ng sekularisasyon ng mga parokya, katiwalian ng mga gobernador general at nalimitahan ng kalayaan ng Pilipinas sa pamamahayag at sa pagpili ng relihiyon. So makikita natin, grabe yung naging ano sa atin ng mga praile. Kasi nung time na nandito sila, wala na tayong naging karapatan para sa ano. And kaya din yan, naging reason yan para paghiwalayin ang simbahan at ang politika. So makikita natin sa ating batas ngayon, pinaghiwalay, specifically nakalagay na magkahiwalay ang simbahan at ang batas. Kasi nung nangyari dati yan, okay lang sana kung naka-base sa Bible. Kasi kung naka-base man sa Biblia, yung mga pag-aaral, maganda. Maganda ang mangyayari. Mahalin ng kapwa,
wag pumatay, wag magdakaw. Kaso hindi. Ang nangyayari kasi dyan, nung time ng mga praile, kung ano yung gusto nila, na ilulusot nila yung mga gusto nila na pang-abuso. Yun naman yung nangyari eh. Kaya talaga nagkaroon ng problema. Kasi kung sa Bible at pagmamahalan lang ang gagawain, napakaganda ng nasa Bible, of course, na magmahalin ng kapwa, pagpatawarin ng kapwa, wag magtanim ng galit. Kung puro yun ang paiiralin, baka maging mapayapa. Kaso ano ginawa ng mga praile? Nang abuso sila, nang kamkam sila ng mga yaman ng mayaman, at kung ano yung pag-ayaw nila sa isang tao, sinisiraan na nila sa pulpito, bukod pa doon ay pati kung ano mga ginagawa nila, which is very bad. Next, ano pa yung sunod? Without faith, there's no fear. If there's no fear, there is no power. Tama yan. So, magaling Noah. Number 2, diskriminasyon at usaping pang-agraryo. Mga Indio, kababaihan na pag-aari ng mga lupang nasasakahan sa asyenda. Makikita natin, nung time na yon, wala tayong mga pag-aari. O kaya, meron man, pero bakit napupunta sa gobyerno yung mga pag-aari ng mga Indio? Kasi tinataksa nila. Tumataksa sila ng tax. Pati hanggang ngayon may tax eh. Taksa nila ng sobra-sobrang tax na ang nangyayari dahil hindi na nakakabayad ng tax, naibabalik na dun na nawawala na yung pagmamay-aring lupain. So, ang mga kababaihan during that time, bakit ba ganyan ang mga babae during that time is, let's face the fact na, yes, sila ang ilong tahanan, pero mga trophy sila. Ginagamit kasi ang kababaihan para makonect. Kasi nga, hindi ka naman makakapag-manage. Pag babae ka, hindi mo naman mamamanage. Before, I'm not saying now. Hindi mo naman mamamanage yung business and sort kasi ang kailangan ay lalaki. So ngayon, para lumaganap ang business, kailangan ng yung babaeng anak ipapakasal sa isang mayaman. For example, mayaman ka, papakasal sa isa pang mayaman para lumaki yung business. So ngayon, yung family business, lalaki, lalago. So, ganun yung nangyayari. Kumbaga, if ever puzzle, ang mga anak na babae, siya yung mga yung pang-connect para maging isang buong maayos. So, yun lang ang gawa ng babae. Kaya mga babae during that time, puno ng mga alahas. Binibilan sila ng mga alahas na diamante na mga ganyan. Kasi, yun lang yung regalo sa kanila. Yun na yung parang binabalutan sila ng super kagandang mga bagay. Kasi, para nga silang trophy, lalo na kung maganda ang anak mo at ikaw ay, kung maganda ang iyong anak at matalino din, although yung pagiging matalino ng isang babae ay magiging hadlang. Bakit? Kasi pag matalino ang babae, kukontrahin niya mag-iisip siya, bakit kailangan kong gawin to? May mga ganun. So, yung ganda, at saka yung skills, ayun lang naman ang ginagawa ng mga babae during that time. Pag marunong na sila magbasa, magsulat, magluto ka na. Kailangan kasi, dahil nga, negosyo-negosyo, yung mga babae during that time, dahil magandang-maganda. So, parang ang swerte naman ng asawa, napakaganda ng asawa, napakaputi, napakaganyan. So, before, ganun kasi, ganun lang ang tingin sa mga kababaihan. Kaya kung papansin natin, bakit yung mga babae ngayon, very strong ang personality? It's weird kasi ang nangyari ngayon sa mga kababaihan. I'm not saying because I'm a woman, but this is based on what I've seen. Hindi nawala, ang alalaki kasi sanay sila na, nung araw, ngayon kasi baligtad, hindi sa lahat ng oras. Sanay kasi sila na pinagsisilbihan. Pero ngayon, hindi. May mga lalaki na nagsisilbi sa kanilang mga asawa, pinagluluto yung kanilang asawa. Yung father kasi gano'n, nagluluto talaga siya, breakfast and everything. Pero hindi lang siya naglilinis. Pero yun, naglalaba and everything. May mga lalaki na gano'n na ngayon. Pero dati hindi. Pinagsisilbihan nila. Kaya si babae, siya ang gumagawa ng lahat na yun. At ipinapasa niya yung ganong tungkulin sa kanyang mga anak. Ngayon, baligtad. Marunong na dapat ang babae ng lahat ng gawaing bahay para sa future family. Pero, inaayos rin niya ang kanyang mga career. So, ang nangyari, imbis na bawasan yung trabaho, minsan nadadagdagan. So, sa lalaki naman,
nakakatuwa kasi ngayon maraming mga lalaki ang mga masasarap magluto. Kasi nakita nila na gender is not hindi na ang gender ay hindi na siya hadlang sa kung ano gusto mong gawin. May mga lalaki na magaling magluto, magaling manahi. 'Di ba? May mga stylist tayong lalaki. Minsan sa parlor din, may mga negative connotation before sa babae lang yung mga lalaki. Minsan hindi, minsan mas magaling yung lalaki sa ganung bagay. So makikita natin the gender before compared to now na magkaiba talaga ng tuluyan. Sobrang magkaiba. Next naman is sa mga Indio. Before, pag Indio ka, ay nako, isang Indio. Walang kwenta. Okay, minsan ganun, di ba? Bakit barong ito yung isa sa atin, bakit ang Pilipino barong? Noong time kasi na mga Espanyol, kaya tayo kilala na nagsusuot ng barong, yung mga lalaki. Kasi, di ba ang barong ay kitang-kita mo kung ano yung nasa loob. Ano ang nasa loob ng barong? Sando or t-shirt, di ba? Parang ganon. So ngayon, dahil kita manipis ang damit nila, kita kung meron silang armas. Kita kung meron silang, pa-admit daw si Monica. Okay, kita kung meron silang, kita kung meron silang sandata. So, syempre, hindi ka makapagtago kasi barong eh. Hindi mo matatago yan kasi kitang-kita. So, yun yung dahilan kung bakit barong daw ang pinapasuot sa mga Indio. Okay? Kaya mapansin natin, ngayon na lang, kasi nga parang tatak na sa atin yun na kahit nakabarong ka, pero mamahalin namang mga ginamit na para sa atin yun. Next naman is pagmamalupit ng Kastila sa mga Pilipino. Guardia Civil, ayan. Makikita natin sa mga nakasulat kahit sa Lole Metangere. Kapag ang Guardia Civil, hindi mo man lang di ka nagbigay ng, kunwari, hindi mo sila ginreat, nakalimutan mo, minsan busy ka, tulala ka, ganon. O kaya hindi mo napansin. Minsan, inaano kanila, yung di ba meron silang hawak na baril, hindi naman binabaril. Di mo kung ganito, gano'n. Hindi naman GTA to. Pero para may mga, it's either pwede ka nilang saktan during that time. Lalo na kung ikaw ay isang Indio at hindi ka naman kilalang pamilya. So, bastos daw pag daw hindi mo sila ginreat. So, yun, medyo malupit sila. At saka, marami din na nakulong dahil doon sa kanila. Tsaka pag nakulong ka, mahirap kasi pahihirapan ka talaga. Next, ang litigasyon. So, pandaraya sa hukuman, pagsasakdal ng mga inosente, pag-ikot ng pera, mabagal na proseso, at pagkakasangkot ng mga kason sa isang kalamidad. So, familiar ba? Familiar ba sa inyo? Ito yung sinasabi ko noong umpisa pa lang. Bakit ganito ang Pilipinas? Familiar ba? Since panahon pa lang ng Kastila, nangyayari na sa Pilipinas yan. Kaya napakahirap tanggalin yan. Di ba, Kenneth? Familiar kasi napakahirap ng tanggalin yan. Yung mga marami nang dadaya, marami ang nagsasakdal ng inosente. Yung mga pera kung saan-saan napupunta. At ang pagsasangkot sa isang kaso ng kalamidad. Familiar sa atin yan hanggang ngayon nangyayari sa atin. Panahon kasi ng Kastila, ilang daang taon, di ba? May PhilHealth. Hi, PhilHealth. Okay. So, makikita natin, familiar na familiar, very real sa atin yan. Kasi nung panahon ng Kastila, ganyan na yung ginawa sa atin. Kaya lang nangyari sa atin, imbis na tanggalin natin, hindi siya natanggal. Hanggang ngayon, dala-dala. Kaya mapapansin natin, yung mga tao na nandyan, yung mga gumagawa ng mga ganyang bagay, akala nila tama na. Minsan ganun kasi sa sobrang lagi nilang ginagawa, they thought it's correct. Which is not. Kasi may mga taong nangangailangan yan. May mga kinukuhanan kayong mga tao na imbis na sa pamilya na lang nila sana na nagugutom, ibigay yung mga kinukuha. Hindi ganun ang nangyayari. Ang pagbabawal sa pagtitimbo ng mga Pilipino, ang lumaban at pamahalaan pinarurusan arsenal. So kasi nga dahil nauso na ang pagiging malaya, marami na mga Pilipino ang mga nagtitipon. So anong nangyayari? Nakita nyo naman kung hindi yata kayo nanonood ng ganun na ako hindi, alam ko maraming matatanda na sa inyo. Yung Hiraya Manawari. Bata kasi ko pinapanood ko yon. So, kung nadidinig nyo yan, alam ko marami naman dito na 20 plus na rin eh.
So, yung panahon na yon yun ba yun? Hindi pala, Bayani, yung ganun. Ano naisip ko. So, yun, nakikita natin, di ba, nasa kuweba sila, dun sila nagtitipon. Minsan sa bahay, may password pa na kung ano-ano. Actually, dun yung nangyari, kaya si Rizal ay nadamay kahit hindi naman siya kasama sa mga katipunero kasi siya ang password, yung pinakamataas na password ay pangalan niya. So, ayun, nagtitipon-tipon na sila kasi kapag nakita sila nagtitipon-tipon, pinagbabawalan, kinukulong sila. So, patago ang pagtitipon kasi nga naman, pag-aaklas yung kanila pinag-uusapan. Reaksyon ng mga Pilipino sa mga manunupil na pamamalakad ng Kastila. Magandang hangarin ng hari ng Espanya sa pagsubaybay sa Pilipinas, ngunit malayo ito sa Espanya kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga opisyal ng pamahalaan at mga praile na mang-abuso sa mga Pilipino. Kaliwat kanan ng pandaraya, pangalipusta, panggigipit, pandaraya ng mga opisyal ng pamahalaan at kabuktutan ng mga praile. Sa mga ito, naging dahilan, paghihirap, pagtitiis. Okay, so ang alam ng hari na Espanya, maayos tayo. So, ngayon, panahon ng Espanyol, during that time, ay akala ng hari okay. Nagpapadala siya ng tao. Kung makikita natin, nagpapadala siya ng tao. Kaya ano nangyayari? Nasisilaw sa pera. Tapos, sabi nila, pag ang gobernador general ay mabait, ito ay agad natatanggal. May mga naging let's not generalize, pero may mga gobernador general, praile, di naman talaga na mababait sa mga Pilipino. At alam nila ang mali. Kaya nga lang, dahil sila ay kakaunti, ay hindi sila masyadong okay. Hindi ganun yung nangyayari. So sad. So, sa buwan, mga ginawa ng mga Pilipino? Anong ginawa nila? Of course, tumakas. Nabilitan na ibang Pilipino ay iwan ang kanilang nakalakihang tahanan at makapaglayo tungo sa lugar na hindi abot ng kapangyarihan ng Espanyol. Sila ang ilan sa nagawang maipanatili ang tunay na kultura ng mga Pilipino na naging dahilan upang sila'y maging kakaiba sa paningin ng iba. So, yung iba umalis ng Pilipinas, lalo na nung nagkaroon na ng pwede nang bumiyahe. May mga ibang mga magulang nag-ipon para mapaalis ang kanilang anak kasi nga hindi maganda ang nangyayari. So, yun. May iba naman, tinanggap, acceptance, napilitang tanggapin ng mga katutubong Pilipino ang lahat ng mga batas at alitutuloy na pinatupad dito. Tinanggap nila ang sapilitang paggawa, nakilala na polo y servisyo kahit na nangangahulugan ito na pagkawalay sa kanilang pamilya, di ba? Hanggang 65 years old yung mga trabaho sobrang bibigat. Meron namang iba na nanlaban. So, hindi lahat, pero may mga ilan na nanlaban. Nung namulat sila na mali pala ito, dun sila lumaban sila, kaya nagsimula na nagkakaroon ng mga pag-aaklas na tinatawag. Ayun. So, ngayon, yun ang mga naging epekto sa iba't ibang mga tao. So, lahat ng tao may kanya-kanyang dahilan. So, I think that's too much na. Although it's not yet 9:36, pero I think it's too much. Pero tapusin na natin hanggang aralin 4. Okay, last na to. Pagsibol ng diwang nasyonalismo. So, ang nasyonalismo at ang mga salik, maraming mga nagkaroon di ba nung nakaraan tinanong ko kayo, ano-ano ang nasyonalismo? So, nagbigay kayo ng mga iba't ibang mga words na naiisip nyo pag nababanggit ang nasyonalismo. So, define natin ang nasyonalismo. Ito ang katawagan sa maalab na pagmamahal at pag-aalaga sa lupaing sinilangan at pagkakaroon ng adhikain para sa isang inang bayan. Hinangad ng mga Pilipino na makalaya sa kamay ng mapang-abusong Espanyol. So, pagmamahal sa sariling bayan. Yun ang pagiging nationalism. Ano ba yung salik na nakapag-usbong ng damdamin ng nasyonalismo? Una, pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. So, ito yung kadidiscuss lang natin. Nung nabuksan ang Pilipinas sa pandaigdig, nakakita sila ng mga iba't ibang mga babasahin, may nakaalis ng ibang bansa, tapos nakita nila na mali pala ang ginagawa. Next is pagkaroon ng gitnang uri ng lipunan. Tinatawag sila bilang class media. Yumaman sila dahil sa pag-unlad ng komersyo at agrikultura. Sila yung kung titignan natin, sila tayo ngayon.
yung mga middle class. Bakit? Di ba nung lesson natin nung nakaraan, nabanggit na meron tayong tinatawag na middle class. Sa middle class kasi, kaya sila yumaman kasi naghirap sila. May mga tao kasi na pinanganak na mayaman. Yun yung tinatawag na born with a silver spoon. Yung tipong hindi na nila kailangan mag-effort, i-maintain na lang nila kung ano yung family business. May mga ganun tao. Pero may mga ibang tao naman na sila yung nagsimula. Sila yung kung pwede silang mag-part-time, maghanap ng mga iba, magbenta ng kung ano-ano, mag-isip ng ibebenta, mag-isip ng gagawin, ganon. Sila yung middle class. So yung mga middle class, nalulungkot sila during that time kasi sila na nga yung nasa gitna. Sila na nga yung gumagawa ng paraan para para umangat ang kanilang buhay. Sila yung maraming binibigay na tax. Marami sa kanilang maraming sinisingil ang gobyerno, ang Espanyol during that time. At hanggang ngayon, nung nakaraan, I think sa BSBA ko na-share yung lungkot bilang isang middle class. Kasi kapag ikaw ay isang mayaman, yung tax, normal na lang sa'yo. Parang sabihin natin na, for example, meron kang 200 million. Tapos, ang tax mo ay, let's say, 30%. Ayan, laki-laki nun. Ilang milyon yun, ilang milyon. Pero, yun ay isang part lang ng pera mo. Hindi naman siguro 30%, masyado na malaki. Siguro mga 10% lang. Na kahit sabihin mo ilang milyon yun, pero yung part na yun, extra. Meron ka pang ibang pagkukunan. Pero, sa isang employee na middle class, yung 10%, kasama na yun sa binudget mo, na kinalculate mo, na pamasahe, na baon, na talagang pinaghirapan mo, na bago ka makuha ng 10%, may iba, nag-OT ka pa, yung mga gano'n. So, alam ko, lalo na yung mga iba sa inyo nagtatrabaho, nakailang utu-utu ka pa ng customer para lang makuha yung 10% na yun. Kaya hindi nakakabigla na may mga iba na nalulungkot dahil bakit ganun yung ginagawa sa ating tax? Bakit ninanakaw lang? Kaya hindi mo lalo na kung ikaw yung nag-work, kayo, iba sa inyo nag-work na, ramdam nyo, bakit maraming galit sa PhilHealth? Ilang bilyon yon. Sana kung hindi galing sa bulsa ng bawat isa yon. Pero lahat ng mga nagtatrabaho ay galing sa kanila yon. For example, magkano ba contribution ko sa PhilHealth? Let's say, kunwari, ngayon daw kasi 5% ata, pero let's say 500. Yung 500 pesos na yon, pag kinonvert natin sa oras na pagtuturo, 2 oras na pagtuturo na yon. Sabi mo, wow, 2 lang, pero kahit na, ano yung pin-repair mo, yung boses mo, na mapupunta rin naman sa PhilHealth dahil magkakasakit ka. Di ba? Parang ganun din eh. So, nakakalungkot na yung mga sinahura mo na binawas sa'yo, makikita mo, iba lang yung nakikinabang. Ikaw, yung bahay mo, normal lang, na okay lang naman, masaya ka naman sa pamilya, tapos makikita mo sila, sobrang gastador. Diba? Yun yung masakit bilang isang middle class. Na ito ay hindi lang naman siya noong panahon ng Kastila, hindi lang naman siya ngayon, pero panahon pa rin ng Kastila, lagi na lang nagsasuffer ang gitna. Bakit hindi ma'am yung mahirap? Kasi hindi naman iba sa kanila, hindi naman sila nagbabayad ng buwis. Or karamihan ng gobyerno, may mga tinatawag sila na mga pag may nangyari sa kanila, may mga NGOs na tutulong sa kanila. For example, yung mga may edad, hindi na kaya ng pamilya, hindi naman yun pwedeng hayaan eh. Pwede nilang i-turn sa mga non-government, tapos papaalagaan. Yun nga lang, hindi mo na makikita yung magulang mo. Pero minsan case-to-case basis din. Depende sa government. So, siyempre, pag middle class, hindi mo naman hahayaan na mangyari yun. So, makikita natin, napakahirap maging gitna. Kasi tayo, pinipilit natin na umangat yung buhay natin. Tapos, yun nga, tayo nakakaranas ng mga ganung bagay. Kayo, nag-aaral kayo. Ayaw nyo iba sa inyo, ayaw mag-aral kung ano pinopost sa Facebook. Pero kailangan nyo mag-aral. Kailangan nyo maka-adapt sa online class kahit sabi nyo wala kayong natututunan. Kasi, kailangan natin ang pag-aaral dahil kailangan ng degree. At the end of the day, kahit sabihin mo, madiskarte ka, pag tinuloy-tuloy mo yung degree mo, hahanapan ka ng degree. Pag hindi ka natapos,
may ano siya, makakaranas ka pa rin ng kasi iba yung pag may natapos ka. Pag may natapos ka kasi, may dagdag ka man lang na puntos para kung parang, ano tawag dito? Pag natapos ka, meron kang, ano yun, yung fallback pag hindi nag-work. For example, sa business, hindi nag-work yung business mo. Pag may natapos ka na 4 years, pwede ka mag-apply ng trabaho na may kinalaman sa track mo. Pero pag wala, mahirap kasi hahanap at hahanap at hahanap ka. Pero yun ay nakadepende sa tao. Pero at least, mayroon kang pinanghahawakan na degree. Yun ang pag-mentalidad yun na isang middle class. Kailangan natin ng pundasyon para hindi tayo gumuho ng bonggang-bongga. Okay? Next naman is pagsibol ng kaisipang liberal. So, ayan, nagkaroon tayo ng liberalism. Kakadiscuss lang naman din natin yan. Nagkaroon din tayo ng kilusang sekularisasyon. Ang kilusang sekularisasyon ay tinatag upang ipagtanggol ang karapatan ng mga paring sekular sa mga parokya. Mayroong dalawang uri ng paring katoliko sa ating bansa noon, ang regular at ang sekular. Ang paring regular ay pinakaanibang orden tulad ng Dominicano, Jesuita, Franciscano at iba pa. Pero ang sekular naman ay hindi kabilang sa kahit anong orden. So, yun. Usually, yung mga Pinoy, yung mga pari. Next naman, si Gobernador Carlos Maria de la Torre. Naniwala siya sa liberalismo at ipinamalas niya ito sa pamagitan ng patakaran at mahusay na pakikitungo sa mga Pilipino. Siya may pantay na pagtingin sa mga Espanyol at mga Pilipino. Okay, so at least may mga isa. Sabi ko naman sa inyo, hindi lahat ng Kastila ay ganon. May mga iba na may pagmamahal pa rin sa mga Pilipino at ginagawa yung tungkulin na. Kaya lang, ang problema is hindi sila nagtatagal. Kasi, imagine this. This been years na rotten ang mga nasa loob. Tapos kahit sabihin mo yung pinaka-base, yung pinaka-presidente nagpalit, mahirap tibagin yung mga bulok na sistema sa bansa. Not unless magi-stay yung presidente ng matagal na panahon para matanggal lahat. Kaso hindi ganon. Kaya kung ikaw ay medyo mababa lang yung posisyon mo, hindi mo masyadong mape-penetrate yung taas. Okay. So, yun yung nagiging problema. Nagkaroon din ng pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Noong panahon ng pamahalaan ng Gobernador Rafael Izquierdo, naging mahigpit at nagdulot ng paghihirap ng mga Pilipino ang kanyang mga kautusan. Ang lahat ng mga panggagawang Pilipino sa Cavite na hindi nagbabayad ng tao ng buwis ay inalisan niya ng karapatan at kabuhayan. So ngayon, syempre, inalisan mo ng karapatan at kabuhayan, nag-aklas yung mga tao. This is normal. Tinanggalan mo sila ng karapatan. O di wala. Para kasi pag nagtanggal ka ng karapatan sa isang tao, nagtatanggal ka rin ng karapatan para irespeto nila. So ang nangyari is nag-aklas sila. At nagkaroon din ng pagbitay sa 3 paring martir. Pagbitay ng Pilipinong pari na sila Padre Mariano Gomez, Padre Burgos at Padre Jacinto Zamora sa pamagitan ng Garote ay isa sa mahalagang salik ng pagbubuklod ng damdamin ng mga Pilipino. So, apakahirap nun. That is painful. Grabe. Kung masakal ka nga lang, hirap unti-unti ka pang sasakalin hanggang sa mag-pop na yung head mo. So, it's very hard. So, ito rin sa dahilan kung bakit nung time na to, napanood to ni Rizal. Kaya gumawa siya, yung Gomburza. Gumawa siya. Kaya ito yung isa sa dahilan kaya nasindihan ng kanyang pagka-Pilipino. Yung parang mali. At saka si Pasiano nga ay talagang isa sa mga talagang naging tulong kay Rizal upang mas lalo siyang maging nationalistic. So, tama na. I think it's already 9:26. Okay, so now I'm open for different questions from you. Stop sharing na tayo. Stop recording na rin.